nakapalit ko tuwing araw po ng linggo. At ngayong gabi nga po ay ating hapunan ng Panginoon. Isa po ito sa mahalaga na ordinansa na ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanyang church. Kaya kung ikaw ay iligtas na at nabautismohan ka at member ka ng Calvary Bible Baptist Church, ay talagang narapat na ikaw ay kabahagi ng hapunan ng Panginoon. Okay? Na ito po hindi nakakapagligtas, hindi nakapag-alis ng kasalanan, pero ito isang ordinansa na kanyang ibinigay. Sapagkat siya nagsabi, "This do in remembrance of me." Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Alright? So, Colossians chapter 2, ang ating pong pinakatalata ngayong gabi, buksan niyo po yung mga Bible sa buong Colossians chapter 2. Ukat ng Colossus. Kapitulo 2, at ating pong basahin talatang 6 hanggang 10. Itong paksa ito ay ibisa na po nating nadaanan. Pero ngayong gabi ay dadaanan natin pumuli, no? Dadaanan natin muli po ito sa ibang kaparaanan naman. Colossians chapter 2, at ating basahin po talatang 6 hanggang 10. At kung kayo pinari na, magkaroon tayo po ng palitan ng pagbasa. Ang talatang 6, "As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ." Verse 9 tayo po lahat, "And ye are complete in Him." Nakita niyo po yun, yun ang ating title ngayong gabi. Complete in Him. Now, kapatid, merong dalawang kalalagayan sa buhay o katatayuan sa buhay, no? Na tayo bilang Kristiyano ay dapat natin po itong mapagtagumpayan, makanker natin. Sa ganung paraan, ikaw ako ay maranasan natin yung pangako ni Kristo, yung salitang sabi, cheer, be of good cheer, rejoice. Amen ka siya? Amen, ibig po kasi maranasan din ito na joy and personal victory. Yung ba nagtatagumpay ka lagi sa ating Panginoon? No? Pero para magtagumpay ka at magmarasan ito na kagalakan sa Lord, kaya sabi ko, mayroong dalawang katatayuan sa buhay na dapat ay nakakanker mo na pagtatagumpay mo. Dalawa ito. Isa rito yung incompleteness. And secondly, immaturity. Ano yung sabi? Ano yung dalawang kalalagay na dapat ay makanker natin? Ano yung number one? Incompleteness. Ano yung pangalawa? Immaturity. Okay? Now, ano yung incompleteness? Ito po yung kahit anong makamtan mo, lagi kang may kailangan. Di bang lagi mong kakabay, may kulang pa sa'yo. Kaya ang nangyayari, sa halip na thankful ka, lagi kang nakakadama na may kulang ka sa buhay. Hindi ka tuloy makontento. Ano yung bibig? Anong tawag doon? Incompleteness. Lagi lang sa mga, you lack something in life. So dahil dito, hindi ka palagay. Hindi ka masaya. Dahil dito, dahil sa hindi mo nakakamtan yung gusto mo, ang pakaramdam mo, lagi kang bigo. Ano yung pangalawa? Immaturity. Okay? Hindi lumalago. Alright? So dahil dito, pareho din, kapalayuan. No? Hindi ka palagay. Pangalawa, lagi kang galit, lagi kang iritado. Are with me? Anong dahilan? Because of what? Ano yung number one? Incompleteness. Ano yung pangalawa? Immaturity. Alright? Now, pansin niyo mga ito po, nakabasok ito, that the world spend billions trying to convince you
that you lack something in life. Totoo ba? Totoo ba? Amen? The world spent billions of money to convince you that you lack something in life. Amen? Amen? At sila ang makapag-provide sa iyo. Ipalari? Pero may presyo. Tama ba? Tama ba? Kaya mo karamihan sa bahay natin, araw-araw may rider. Di ba? Araw-araw may rider. Ano mo muna? Diba? Siya, nasa palengke ka. Ano na yun? Nasarap po kayo. Naku, ay iba naman na sa kapitbahay. Yung kalbahin, puro abono. Kaliintik na tao, sa katemba ang lupa, kahit saan siya, hindi na alam kung saan may lupa siya. Pag namatay naman, hindi sa katuraso. Disintya. Alam mo yan? Sorry, baka may kamukha ng pipi. Ano ito naman, di ba? Amen? Kaapat sa bahay, ang kotse. Dalawa po. Totoo? See? Bakit? Because the world tried to convince you that you lack something in life. But, take a listen, the Lord Jesus Christ gave His life to convince you that we lack nothing in life except growth and maturity. Iba rin isa. Ano ito? Okay? Si Kristo na ating Panginoon ay naghandog ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. And to convince you, okay, that you lack nothing in life. Amen? Ano lang kailangan natin? Grow. Ano ba? Maturity. Kaya tama yung awitin, si Kristo ay sapat sa akin. Kung ako'y nasa Kanya, wala na akong kailangan pa. Except what? Except what? Grow and maturity. You see that? Pero alam nyo, kahit immature ka, listen, you are complete in Him. Pero alam mo, kahit hindi ka lumalago, you are what? Complete in Him. Bakit pag hindi ka complete, hindi ka makakapasok sa langit. Amen, isa? Amen? Anong problema lang? Hindi lang lumago. Hindi nag-mature, pero ligtas pa na yun. Why? Because you are complete in Christ. At tuloy po tayo yun. Panginoon, kami po yung patubayin mo sa mahalaga po namin pag-usap na ako po'y hindi mo labang ng lakas. Nilutinig, Panginoon, upang ma-proclaim ko ang iyong salita ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Hinihiling ko yung kapangyarihan ng Diyos at pagpalain mo po ang Lord's Supper tonight, makapagdabigyan ka namin ng patuloy na kadakilaan, kapurihan at kalanganan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yes, Christian, we are complete in Him. Alright? Number one, we are complete in Christ. According to verse number 2. Nakita niyo po verse number 2? Sabi ng Bible, nandiyan kayo? And okay, sa Bible sabi ng verse number 9, and ye are complete. You know, ye are complete in Him. Alright? You see, you are complete in Christ. No? The word, pag sabi in Christ, it means salvation. Are you with me? In Christ means what? Salvation. Okay? Tayo ay na kay Kristo at siya nasa atin. Hindi ba? And the word complete means what? Full. Ano pa? Total. Ano pa? Whole. Ano pa? It means you're lacking nothing. Wala nang kulang sa'yo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Wala nang kulang sa'yo. Wala
naging maligtas. We are complete in Christ. Amen? Amen? At lahat ng ito, itong completion ito, totality ito, ay natanggap natin mula ng ating siyang tanggapin, ating tagapagligtas. Alright? Tapos verse number 6 ulit. Ay lahat. Pakilalas, as ye have therefore what received Jesus Christ, Jesus the Lord. So walk ye in Him. Kita mo? Naganap ang lahat na ito. No? Nakumpleto tayo. Okay? Walang kulang sa atin. Mula si Kristo yung tumahan sa ating mga puso. Nung ating siyang tagaping tagapagligtas. Maliwanag ba sa atin? Maliwanag ba? Sabihin ng iba, karoon lang, pagtanggap na. Napakasimple, napakadali. Para bang cheap? Notice yun, mga kaibigan. Yes. Okay? Sabihin mo, napakasimple, but it is not cheap. Yes, man. Hindi ito cheap. Sapagat lahat na ito yung naganap, sapagat mayroong Kristong naghandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Siyang hindi nagkasala, inaral ni Sarah upang tayo maging kanyang katwiran sa Diyos. Siyang namatay na para sa atin. Amen? Siya yung ating naging substitute. Ikaw ang nagkasala, pero siya ang namatay. Paliwanag ba? Amen? Ikaw ang dapat naparusahan, ikaw ang dapat nahatol, pero siya ang nahatulan, siya ang nasumpa na para sa iyo. Amen? Isip na akong binunganan, we are complete now. Kay Kristo. Okay? At lahat ng ito, no, ay natanggap na bilang as free gift. Regalong walang bayad. Okay? Kasi ng Bible, no, He that hath the Son hath life. Ang tinatahanan ng anak ay tinatahanan ng buhay. Ang hindi tinatahanan ng anak ay hindi kinaroonan ng buhay. Dapat lahat ng pumanggap sa Kanya, tinatahanan niya. Amen siya? Amen? Complete. Okay? If you remember, minsan tinuro ko na the word complete means what? Hindi ko lang doon sa kan, no vacancy. Wala lang bakante. Nakulit po ako? Amen? It also means what? Yung bahay yung titirhan na lang. Wala kang bibilang talagang fully furnished. Di ba alam niya sa? Ang isang presyo sa fully furnished. Wala kang bakante. Sapagat si Kristo ang siyang umupuspos. We are complete in Him. Alright? Kaya nga, if we have Christ, no? Alright? You see, it is time to start living. Instead of continually worrying and complaining. Okay? Because we are complete, anong dapat nalang gawin? Verse number 6, walk. Kita mo yun? Sabagat tayo complete in Christ, anong dapat nalang? Walk ye in Him. Lumakad ka, mamuhay kang kasama ng ating Panginoon. Amen ka siya? Amen? Amen? Merong intimate relation sa Kanya. Okay, ano pa kailangan sa verse number 7? Rooted in what? Be rooted, be grounded in faith. Liwanag ba? Ano pa kailangan? Sa mga, ano sabi? Establish. Is it the word? Establish in the faith. Alright, kung sino establish, the word establish, no? Ang definition ay well-known. Establish, well-known. Talagang nakita ko. Ang ibig sabihin pala, the word establish, pag in-application na what? Well-known as what? Well-known as what? Pakalakas, Christian by others. Paliwanag ba? Kilala kang Kristiyano. Kilala kang ligtas ng lahat ng tayo ang well-known as a Christian. Amen? Sabi ko rin sa lumban, kaya nga kilala na kayo Kristiyano kayo. Okay? Hindi lamang nailangan ng laging self-evaluation, kundi kung talagang self ka na, magkaroon din kayo ng tinatawag na daily, nakikinig kayo? Daily spiritual cleansing sa inyong tahanan. Ano sabihin? Kasi kayo well-known. Kung Kristiyano kayo, walang dapat nagiinom sa bahay mo. Huwag kang papayag may naglalasing sa bahay mo.
kapatid, bayaw mo, kamag-anak mo, wag, doon kayo sa plaza mag-inom. Amen? Walang nainig na bahay ka ng Kristiyano. We are well known as a Christian. Pag isang trabaho, dapat kailangan you are well known na Christian ka. Amen? Ang sabi sa Lord, hindi para sa inyo. Ano ba talaga? Ito yung panahon. Naniniwala, hindi pa naman na mas malaki ang magiging ipananagot natin sa Lord kaysa sa mga nauna sa atin. Kaya sa bakit malaki na ang ngayon eh. Amen? Ano ba ito? But let me represent, I guarantee you, by the request, magtatagumpay tayo because we are complete in Christ. We are complete in Christ. Okay? So walk ye in Him, then be rooted, grounded, settled. Alright? Okay? Built up in Him. Matibay ka. Hindi ka nag-waver. At higit sa lahat, be established. And again, be established. Okay? Makilala kang ikaw ay isang Kristiyano, makilala kang ikaw ay isang matapat na mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. And again, isang tumatalas ako na, mag-weakness kaya. Tutulong ako kayo ito siya. Kailangan kaya? Pastor. Pag tinawag ng pastor, ay hindi lang, tinawag ng pastor. Alam mo pastor. Kailangan pangatawan ko ito. Mag-weakness ako. Mag-weakness ako, tutulong ako. Bakit kung ano pagkakayo natin? Diba lagi? Anong takalala? Hindi na akong title. Pero pareho mo rin, Christian. Okay? Makilala ka na Kristiyano. Alright? At dapat naman, magtatanggol ka because we are complete in Christ. Alright? Sa halip na lagi kang defeated. Kaya, di ba? Lagi defeated. Okay? Lagi kang puro complain. Okay? Minsan, konting problema, konting pagsubok, lagi si Satanas pambida. Ang Diablo, ginawa na naman sa akin ito. Minsan, walang kasalanan yung tao. Isisi mo. Dahil naka-Diablo kasi. Samantali ko ang Diablo. Diba? Nagkawin kayo kasama, Diablo talaga. Sabi siya na, ano? Diablo ko. We are complete in Christ. Secondly, we are complete in Christ because of His completeness. Alright? Bakit tayo complete? Bakit tayo fully furnished? Bakit tayo walang bakit sa ating buhay? Because of what? Because Christ was, because of what? Because of His completeness. You see, because of His completeness. Alright? Kaya ano sabihin? What's verse number 9? Pakala, number 9. Colossians chapter 2 and number 9. Ready? For in Christ dwelleth what? All the fullness of the Godhead bodily. Tama? Amen? Si Kristo ay puspos. Di ba? Ano yung siya? So dahil siya ay full, because of the fullness of the Godhead bodily, okay, we are complete in Him. Alright, ano sabihin ng siyang fullness? Una, Christ is complete as a man. Alright? Christ is what? You see? Nung siya magkatamutan, complete na tao. Okay? As a man, He is perfect. He is totally perfect. Okay? Walang nabuhay na katulad niya. Ulitin ko, at walang darating na katulad niya. Nung siya nasa katawan ka, siya perfect man. Hindi kailanman nagkasala. Walang makakasumat ng anumang sala na nagawa niya. Hindi nasabi niya. Amen? Complete man. Alright? Yung kanyang pagdurusa, yung kanyang kamatay ay totoong pagdurusa. Nung siya nasaktan, totoo siyang nasaktan sa pag-check. Complete, lakas, complete man.
hindi siya parang si Superman. Alright? Kaya nung ihandog niya yung kanyang buhay, totoong namatay ang ating Panginoon sa Kristo. Totoo siyang nasugatan. Totoong tumulo ang kanyang dugo. Totoo. Alright? Pero sa kabila ng pagtulong, hindi man lamang siya nanumbat kanino ng tao. Tinanggap ng lahat ang hirap ng ala upang ikaw lamang ay kanyang maawat at mapatawad sa lahat ng iyong kasalanan. Alright? We are completing that because he is a complete man. Secondly, he is complete as the God-man. Una, man, pangalawa, is what? He is the triune, di ba? Okay? Walang katulad niya na God-man. Diyos na nagkatawang tao. Di ba na God-man, God, complete God, complete man. 100% siyang Diyos, 100% di siyang tao. Alright? You see? Kaya nga, there is none like Him. Okay, sabi ng verse number 9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. In other words, Christ is God. Di ba namin? Si Kristo ay Diyos. He is fully God in human form. Nung siya'y magkatawang tao, dahil yung tinuturo, nung siya'y magkatawang tao, okay, lumaking tao, naglalakad, umiinom, okay, napapagod, nauuhaw, huwag natin kakalimutan, He is fully God. Nakunin po ako? Ulit ko din. Wala siyang hinubad. Sabi nila, hinubad, yung siya nagkatawin, hinubad niya ang kanyang pagkatsit. Mali yun. He is fully God na nasa katawang tao. Yung pala ni? Amen? Bakit napatawag? Bakit nauhaw? Ang tawag doon na is what? Self-emptying. Yung inawit ng word kanina? 70. You see, fully God. It means, yung pagiging, bilang Diyos yung what? Omnipotent, all-powerful, di ba? Bilang Diyos ay what? Omniscient, all-knowing, wala siyang hindi alam. Bilang God ay what? Ano isa? Omnipresent. Pwede siyang nasa lahat ng dako. Ipalani? Are you with me? Bilang God na nasa katawang tao, siya pa rin ang may control ng universe. Bago siya, all things upholded by His own power. Ipalani? Pero nung siya nasa katawang tao, ano self-emptying. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Bagos ay what? Nagpakababa, nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao at naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus. Nakakit? Sinasabi ito upang ating maunawa na walang katulad ang ating Panginoon Kristo. Saan katulad? Hindi siya tao lang. Siya tao pero siya Diyos. Hindi mo maipagpako ang Diyos. Sapag sa Espiritu, wala siyang naman. Pero para maipako siya, nagkatawang tao siya. Kailangan mahugasan ang ating kasalanan. Kailangan may dugo na mabuhos. Sapagat kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. But thank be to God. Si Kristo ay nagbuhos ng kanyang dugo at naging katanggap-tanggap. Sapagat ang kanyang dugo, hindi tulad ng dugo ng tao. Diba namin? Ang ating dugo ay corruptible. Ang kanyang dugo ay incorruptible, pure. Dugo ng Diyos. In Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Also the book of Ephesians chapter 1 and verse number 7. Tignan niyo po? Ephesians chapter 1 and number 7. Number 7, andyan na po kayo? Isimulan niyo po sa verse number 6. Ready? To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Siya ang gumawa ng paraan upang ikaw at ako ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Nakatinig ba yung talatang yan? Naunawan niyo po yan? Listen, ulitin ko. Hindi, mahirap itong palampasin. Okay? Wala, sino mang tao sa mundo ito, wala siyang magagawang anumang
magpapanggap siya sa langit. Wala kang magagawa. Sino ka ba? Education, kaya ikaw at ako makapapasok sa pinakabalang na gawa sapagkat may gumawa ng paraan para makapasok tayo doon. Hindi tayo kundi si Kristo ang ating Panginoon. He had made us accepted in the beloved. Is that right? Na, paano nangyari na ako na makakasal ay naging katanggap-tanggap sa iyo, sa Diyos? Sa paano ko na? We are accepted in the beloved. Sa Bible ko, sino yun yung sa Bible ko? Ginagam ko ng sulat, tinuturo ng beloved na Jesus. Si Jesus yung beloved. Sino yung beloved? Si Jesus. Ipalalim na sapagat because we are in Christ, na kay Kristo tayo na beloved, tinagam tayo. At isa sa kawalaan ng sulat, verse number 7. Pakibasa ng malakas. In whom we have redemption through His blood. Sunod, the forgiveness of sin according to what? Sa kayamanan ng kanyang biyaya. Nakita mo yun? Kung hindi ito karaman dapat, pero pinapaging dapat. Pinaghandugan pa ng kanyang dugo. Sino ba tayo? Amen? At ngayon, we are complete in Christ. Because of His completeness. He shall be complete man. Pangalawa, complete God man. Alright? Christ is God. He is fully God in human form. Okay? Kahit nung sabihin nasa katawan pisikal, no? All the fullness of the Godhead ay nananahan pa rin sa Kanya. At ngayon, okay? Sapagat atin siyang tinanggap, isang ulit. No? The word complete also means what? He fills every true believer. Bawat mananampalataya ay pinuno ni Kristo. Alright? Pinuno niya. You see? Thank God, we are complete in Him. He is God in physical form. Okay? Kaya nga in 1 Corinthians chapter 1, what is verse number 30 to number 31? Alright? Ibig kumakan nyo, everything that Christ is now present in you and me. Kung paano siya ngayon, ganun din tayo. Nakikinig sa akin? Amen? Kung paano siya, ganun din tayo. Naliwanag ba? Sapagat siya nasa atin, sapagat si Kristo nasa atin at tayo ay nasa Kanya. Naliwanag ba yun? Amen? Ulit, amen? Okay. Kapag tumingin ang God the Father sa iyo, sino nakikita? Si Kristo. Sapagat siya sapagat ikaw ay sumasakay at siya sumasa iyo. Amen? Amen? Alright. And then, Romans 6:23, the gift of God is what? Eternal life through Jesus Christ, our Lord. So si Kristo ang eternal life. Sapagat siya nasa iyo, mayroon kang eternal life. And again, ano pa nasa atin? Forgiveness. Forgiveness. Okay? There is no more record of sin sa lahat ng mananampalataya. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang hatol sa mga nagay Kristo. Okay? Ano pa? Security. Ano yung pangatlo na meron tayo? Security. Amen, Christian? Amen? Amen? May kamiligad, you are saved forever. Are you with me? Saved hanggang kailan? Forever. Hindi na pwedeng mapahamak ang tupa ni Kristo. They are saved hanggang kailan? Forever. Hebrews chapter 7 and verse 25. Hebrews chapter 7 and verse 25. 7:25. Tayo nga po lahat. Ready? Wherefore, He is able also to save them today. Kita mo? Hanggang sa kadulu-duluan, unto the uttermost. Okay?
that come unto God by Him. Kita mo? Sino mang tao, kung lalapit ka lang kay sa Diyos through Christ, magmaligtas ka, save yourself to the uttermost. Okay? Seeing He ever what? He ever liveth to make what? Intercession for them. Now, matanong ko, anong talata yan? Ano nakita mo? Hanggang kailan na si Kristo Jesus ay mamamagitan sa hanggang kailan? Hanggang kailan sa mamamagitan? Ha? Forever. Ipamamagitan kanya. Ano pa? Protection. Or defense. Alright? Okay? Na kailangan mo against temptation, against the devil, siya ang magpoprotekta sa iyo. Maliwanag ba sa atin? Amen? Kaya tunay mo masabi, the Lord is my what? The Lord is my shepherd, I shall not want. Okay. Ano pa? Okay, sa pagkasama sa iyo, and you are complete in Christ, meron kang eternal life, meron kang kapatawaran, meron kang security, meron kang protection, at pang-diba, meron kang purpose. Purpose, layunin sa buhay. O di ba ito sa atin? Meron kang patutuwa, hindi pwedeng wala. Okay? Alright, hindi ka parang nakakanin lamang ng hangin o ng ano, meron kang merong layunin ang Diyos sa iyong buhay. You are not worthless as a Christian. Alright? Sapagat ikaw ay kanyang tuba. Meron kang purposeful living. Amen? Tama ba yung Kristiyano walang purpose? Delikado? Tama ba yun? Yung Kristiyano walang purpose, bachelor buhay ay dangerous. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Sino ang halimbawa natin? Si King Di Guzman. Kasi pala sa mga King. Hindi ba si Solomon? Wala nang matapos ang tempo, wala na siya magawa. Ano lang pinagagawa hanggang sa Badones, wala nang purpose. Remember that? O ano nangyari sa mga, wala nang mapagawa, nagpagawa naman ng mga simbahan, ng mga Diyos at ang kanyang asawa. Anong naging bunga? Naggalit sa kanyang Panginoon. Ipalagi, sa mga bilang hari, ay si what? Purposeless. But thanks be to God, no? Sa panahon ng biyaya, lahat ng Kristiyano ay meron what? Purpose. Christ gave us so many purpose. Amen? At para matutuhan mo ang purpose, anong kailangan mo? Okay? Be faithful sa church ng Panginoon. Okay? Para makita mo, may dahilan bakit nabubuhay ka pa. Alright? Ano pa? Ability. Okay? Para magampalan mo yung purpose, binigyan ka rin ng what? Pamali. Binigyan ka rin ng what? Ability, kakayahan makapag-lingkod sa Panginoon. Okay? So, lahat na ito ay nakanta natin dahil kay Kristo. Amen? Amen? Naghandog na kanyang buhay alang-alang sa atin. And tonight, sa ating Lord Supper, aalalahan na rin ang naganap sa Kanya. Amen? Na naging dahilan ng ating katubusan at naging dahilan bakit tayo nabubuhay pa sa mundo nito. Alright? Now, in verse number 8, no, nagbigay ang Lord ng paalala na dapat ating pakaingatan. Okay? Sa ganun palay, manatili tayo matatag at hindi natitina. Notice verse number 8. Colossians chapter 2 and number 8. Nandiyan po kayo? Alright, should we start? Okay, number 8, ready? Basa. Beware, lest any man spoil you through philosophy. Ano pa? Vain deceit. Ano pa? Tradition of men. Ano pa? Rudiments of the world and not after Christ. Okay? Ito yung mga bagay na dapat natin tayong mag-ingat.
Alright? Sa ganun pa rin, huwag tayong makaptive. Ano yun? Tatlo. Word philosophy. Naku niyo ba yun? Okay, ano yung pangalawa? Being deceived. Ano yung pangatlo? Tradition of men. You see? Kayo magsipag-ingat. Baka kayo mabihag sa magitan ng filosofya ng tao. Alright? Pag sinabi yung philosophy, ano yung philosophy? Philosophy means what? Tingin sa akin, way of thinking. Ano yung philosophy na kasi? Way of thinking. Alright? At dalawang pangunahin na dapat nating pakaingalan. Dalawa, ano yung number? Humanistic and materialistic. Ano yung isa? Ano yun? Humanistic philosophy. Yung malamig? Ano yung tanda? Humanistic philosophy. Okay? It focus on human potential and reason. Pag sinabi, humanistic philosophy, ito po yung nakafocus doon sa kakayahan ng tao. Nakunin po ako? Ano ba? Katwiran ng tao. Ano pa? Personal na paniniwala ng tao. Ipalamig, sa halip ng Diyos, human potential and reason. Okay? Ito yung paniniwala na ikaw daw ang gumagawa ng sarili mong kapalaran. Wala nang kapalaran. N na lang. Ay, napakinggan ba yun? Okay, ano pa? Maniwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan, isipin mo kaya mo yan. Salamat. Naturuan tayo. Sa Diyos tayo magtiwala. Without me, you can do nothing. Pero sa humanistic philosophy, hindi tinatanggap yun. Okay na? Nakakalaman tayo? Ha? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Mga putay na kaya mo yan. Ayaw mo yan. Ano sabi pa mo? Okay na ako sa krus, nakasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Ang buhay ay kinabubuhay ko ngayon, sa lamang kinabubuhay ko na naman sa palataya sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at nagbigay ng kanyang buhay sa akin. Also in 1 Corinthians chapter 15 and verse 9 to number 10, ang sabi pa mo lang, but by the grace of God, I am what I am. At yung kanyang biyaya, ang siyang gumagawa ng lahat ng ito. Nakita mo? You see? So beware. Huwag kang mabihag ng pakilakan ng humanistic philosophy. Wow. Ang ating kinabukasan, ang ating bukas ay nasa ating Panginoon. Okay. Anong tama ba siya ng kapalaran? Sa halip na kapalaran, anong tama sa dito? Kapalaran ba? Kasi ano yung kapalaran? Guhit ng palay. Hindi guhit yung libag yan. Magsabong ka. You see? Kapalaran. Kapalaran o kalooban. Napakingin yung minsan namin ito. Tanging kay Jesus lamang ang kasagutan. So, beware of humanistic philosophy. Ano yung pangalawa? Materialistic philosophy. Ano yung materialistic philosophy? Materialistic philosophy believe only in what they see. Ano yung materialistic? Pinaniniwalaan lang yung nakikita. Kaya yung sa materialistic philosophy, hindi ito naniniwala sa spirit at soul. Nakikinig kayo? Ipinupwela din ng Diyos kasi hindi nakikita ang Diyos. Maliwanag ba sa atin? Maliwanag ba sa atin? So, no spirit, no soul, ibalami, and wala rin itong tinatawag na, they also reject God. Okay? Kaya sa material philosophy, death is the end. Ang kamatayan ay katapusan ng lahat. You see?
mahalaga yung kamatay ng ating Panginoon. Kung ang kamatay, ikatapusan ng lahat, lumalabas walang kabuluhan ang pagdurusa ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit pa siya nagdusa? Bakit pa kailangan niyang muli kung pagkatapos naman ng kamatay ay tapos ng lahat? Okay? Ano yung pangalawa na dapat natin ingatan? Pangalawa, number 2 is what? Being busy. Alright. Jeremiah 7, ito sabi ito, lying words. Ito yung mga salita na pawang kasinungalingan. Tulad ng itinuturo ng mga religionist. Pinaasa ka nung araw na sa magitan ng pagmimisa, komunyon, mapapatawad ka. Nakikita ba sa akin? Religionist. Ano pa? Religionist, pangalawa, talk show. Ano yung pangalawa? Nakasama sa BBC? Talk show. Ito yung mga hinahangaan ng artista, ano pa yun? Mga announcer, mga nagsasalita sa mga balita, nahangang-hanga ka, akala mo mabait na tao, nagpapayo sa iyo, sinusunod mo naman. But the truth is, lahat ng ito'y mga immoral. At hindi dapat ma-influensya ang isang mananampalataya. Pagkatapos, Dane, yes it. Okay, akala mo makamasa, akala mo talaga makatao, akala mo talaga makamahirap. Pero ang totoo ay puro mga ipokrito. Nakita mo, alam ng Diyos, delikado tayo. Kasi tayo, beware of faith, beware of what? Witness. Okay, don't allow them na siya mag-advise sa iyo. Don't allow them na ma-influensya. Okay? Don't follow their advice. Oh? Okay? May pangatlo, tradition of men. Alam natin yan. Mga nakagista natin, pawang walang kabuluhan. Alright? Lahat ng ating nakagista na turo, pawang walang kabuluhan. Because we are complete. Pakilala, we are complete. We are complete in Christ. Amen? Mula ng ating tinanggap, we are complete in Christ. Wala nang kulang sa atin. Alright? Now lastly, what is really and only lacking sa buhay ng ibang tao naman? Idaragdag ito, no? Okay, no, yes, sa atin, wala nang kulang. Maliwanag ba? We are complete in Him. Okay, pero sa buhay ng ibang tao, no? Meron pang kulang na kailangan nila. At ito ang dapat nila talagang ikatakot at ikabahala. Ano yun? Number 1, salvation. Kung hindi ka saved, wala ka pang kanya ng heaven, nakakatakot talaga. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Meron kang napakalaking kawalan sa buhay mo. At yun ay ang ating Panginoon sa iyo. Kailangan mo sa buhay mo. Make sure you are saved. Amen? Amen? Make sure you are saved. Okay? Alright. Now sa iba naman, burden for the things of God. Di ba namin kasi? Ano yun? Burden for the things of God. Okay? You see? Kailangan natin ng pag-ibig. Kailangan natin ng malasakit para sa gawain ng Panginoon. Pangatlo, consistency. Maging tapat ka, maging palagian ka sa ating Panginoon. Because you are complete in Him. Pag mong i-amay, nagkukulang ka pa sa Kanya. Maliwanag ba sa atin? Paling pangapat, pangulit, service. Service. Maging matapat tayong tagapaglingkod ng ating Panginoon. And then, we are complete in Him. And tonight, sa ating pagdulog sa hapon ng Panginoon, ibig ng Lord, makakita niya sa ating puso, sa ating isipan, siya ang laman ng lahat. Amen? Si ating inaalala na ang lahat ng ito ay natanggap natin. Lahat ng ito, complete tayo sa pagkaderong Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nagbuhos ng kanyang dugo, nabubog, nasugat at nagbuhos ng kanyang dugo na siyang naging daan upang tayo ay makatiyag ng kalangitan at nabago tayo. And tonight, yes, we shall, again, we are complete in
Him. Dahil kay Kristo, He is complete man and complete God man. Salamat sa ating Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. At ating waiting po prayerfully the old rugged cross. Softly and prayerfully.